Masaya si Pangulo Aquino sa pag-usad ng usapin hinggil sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, partikular na ang reclamation activities ng China. Ayon sa Pangulo, naniniwala siya na napakinggan ng China ang boses ng ASEAN at international community. Narito ulat ni Marie Peña Ruiz ng Radyo ng Bayan. Kontento si Pangulong Benigno Aquino III sa resulta ng 26th ASEAN Summit sa Malaysia. Mas malaki ang pagbabago at pag-usad ng mga usapin hinggil sa mga issue na bumabalot sa South China Sea, West Philippine Sea. Ang Pangulo ay naging malakas na boses sa ASEAN Summit sa pagsusulong ng peaceful settlement at pagtalima sa rule of law sa gitna ng malawakang reclamation activities ng China. Sa panayam sa Langkawi bago bumalik sa Maynila, tinukoy ng Pangulo na nung nakaraan, Pilipinas at Vietnam lamang ang nagpupursige ng implementasyon ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Ngayong summit, ang Chair Malaysia at ibang ASEAN leaders ay nagpahayag din ng pag-aalala sa activities ng China. Inatasan ng mga leader ang kanilang foreign ministers na konstruktibong tugunan ang issue gamit ang ASEAN frameworks tulad ng ASEAN-China relations at principle of peaceful coexistence. Naniniwala ang Pangulo na papakinggan ng China ang boses ng ASEAN at international community. Sa ASEAN Summit, may ipinalabas na 3 deklarasyon. Ang Kuala Lumpur Declaration on a People-Oriented, People-Centered ASEAN, Declaration on Institutionalizing the Resilience of ASEAN and its Communities and Peoples to Decide Climate Change, at Langkawi Declaration on the Global Movement of Moderates. Sa issue ng ASEAN Centrality, binigyan diin ng Pangulo na ang pangmatagalang stratehiya ng reyon ay dapat nakatutok sa pamumuhunan sa human capital, development ng skills para sa maayos na productivity, laging may innovation at promotion ng financial inclusiveness. Sinabi ng Pangulo na ang pag-invest sa tao ay mahalaga upang matamo ang kanilang potential para makalahok sa economic growth na nangyayari sa rehiyon. Isinulong rin ng Pangulo ang pagtatapos ng negosasyon hinggil sa ASEAN protection and promotion of the rights of migrant workers. Masaya rin ang Pangulo na isinama ang Philippines Pre-Disaster Risk Assessment Strategy sa dokumento na na-produce sa conference sa Sendai, Japan, at handa naman siyang iambag itong estratehiyang ito sa ASEAN. Sa pamagitan ng pasilidad ng Marie Peña Ruiz, Bayan Patrol 10 para sa PBS Radyo ng Bayan, konektado ka.